na nga ho ba sinasabi natin? Great conversation. Kung di pa ho kayo nakasubscribe, mag-subscribe na ho kayo. Malupit ho yung mga pinag-uusapan nila dyan. Ang ano ho dyan, ang host dyan, walang iba kundi si Pambansang Dalaga ng Third Floor Studio. Ito ho, Marcos feels where Duterte delivered. Magalong says, Rodi high trust rating, show Filipinos miss feeling safe. Naku, yari ka dyan. Mayor Benji Magalong. Sa bagay, no, nung nagdang election, talagang matindi hong panggigiba ang ginagawa ng mga kaalyado ng administrasyon na to kay Mayor Benji Magalong. Pero kagaya ng pagtatagumpay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil matuwid siya, talagang nakita yung mga pagbabago sa Davao City. Ganon din ho ang nangyari sa kandidatura nitong si Mayor Benjamin Magalong. Nagtagumpay din ho siya sa kanyang pagtakbo bilang mayor dyan sa Baguio City. At dito rin ho mga kababayan, ito malupit ho ito. Breaking news ho ito mga kababayan. Anak nitong si Benny Abante, tagapagsalita ho ng House of Representatives. Meron ho tayong kung tawagin Claire Castro 2.0 dyan sa House of Representatives. Mas gumaganda ho laban. Habang meron ho kasi mga ganitong klase, mga ganitong individual na nagsasalita dito sa administrasyon itong si Marcos Jr., lalo ho tayong ginaganahan. Kasi kung ano-ano na naman mga kabalbalan at pagbanat dito kay Vice President Sara Duterte, ang sasabihin nitong ali na to, ang trabaho ho ni Claire Castro at nitong anak ni Benny Abante, talagang birahin lamang ho itong si BP Sara. Kung dyan sa Malacanang, meron ho silang Claire Castro, dyan naman ho sa House of Representatives, meron ho silang anak nitong si Benny Abante. Wala na nga naman sa poder, wala na sa kapangyarihan ng kanyang ama, kaya ang pumasok sa eksena ay walang iba kung hindi itong aastang young guns, tagapagsalita ng mga young guns dyan sa House of Representatives. Pambihira, di ba? Kasi ho yan, kumbaga noong panahon ng eleksyon, nakita ho siguro ni Tambalusos, merong potential tong anak nitong si Benny Abante, merong dating, merong hugot ang bira niya dito kay BP Sara. Kaya ngayon, ginawa ho siyang tagapagsalita ng House of Representatives. Ngayon naman ho mga kababayan, dumako na ho tayo dito kay General Torre. Pakinggan nyo ho mga kababayan, itong mama na to kumbaga 3 taon na lang ho ang nananatiling kumbaga masarap ang tulog nitong mama na to. Pagkatapos ng 3 taon sa lahat ng pang-uugag na ginawa niya sa sambayan ng Pilipino kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mismong konsyensya na ho ang lalapit sa kanya. Konsyensya pa ba yan si Torrete? Hindi ho natin malaman kasi base sa mga pinaggagawa niyan dyan sa KOJC, di ba? Nakita niyo ho kung gaano ka balasubas, kung gaano ka berdugo yung mama na yan. Kaya kung sakaling sampahan niya ng kaso at mapanagot, pagka natapos na ho ang kanyang termino, ang termino ng kanyang amo, ano ho yan, kumbaga deserve niya yung mga bagay na yan, na yung mga bagay na papalapit sa kanyang harapan sa mga susunod na panahon. Yun ho ang ating sinisigurado. Umiikot lang, ang buhay ay parang gulong lang. Minsan nasa taas, minsan nasa baba, minsan nasa taas. Ngayon, pagka tapos ng administrasyon, hulaan niyo ho kung saan pwesto itong si Torrete. Pakinggan natin mga bayan. Yung pagka-arrest, 1 of 50 yung caucus. Nagsisimula na tayo sa pag-hunt ng mga co-accused ni Roque. 51 yan sila sa iba-ibang mga kaso. May kaso dyan na may bail, may kaso dyan na no bail. So itong isa na to nakuha natin ng May 22 sa isang barangay dyan sa Maunacan City, Pampanga. At nasa kulungan na. Lumabas ulit ang isa pang warrant. Na-serve na lang din natin sa loob na ng kulungan. Pero basically, 2 na ang i-serve natin sa kanya sa isang tao, 2 kaso. So, sa tingin niyo ho ba mga kababayan, ano yung mga ano talaga ang pinapakay pakay ng CIDG ng administrasyon ni Marcos Jr. kung bakit talagang yung mga di umanong kasamahan itong si Roque pinaghuhuli dito ngayong mga panahon na to. Bakit? Para bilhin, para mas madiin yang si spokesperson Harry Roque. Tama, mali? Di ba? Ba't ngayon lang? Ang tagal nang natapos ng Quadcom. Di ba? Ang tagal na lumabas ng mga issue na bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang talagang napakaingay nitong si Harry Roque? Di ba?
Yan ang malupit dyan mga kababayan. Pagka yung si Harry Roque talagang nag-ingay, talagang hinahabol mo siya ng administrasyon. Bakit ngayon lang? Ang tagal na niyan, di ba? Tagal na ng PADCOM. Ang tagal ng Committee on Bad Government o yung PADCOM na pinapapunta yan si Harry Roque. Paano ba naman kasi? Pati yung mga dokumento na kung saan pati pribadong buhay ng mga kapatid niya makakaladkad, hinihingi ho yung mga dokumentong hinihingi ni Luis Tro, ika nga na mababiolate na yung mga karapatang pantao ng kanyang mga kapatid. Kung nasubaybayan niyo ho yung hearing na yan, hindi na ho makatarungan ika nga yung mga hinihingin dokumento na hindi ibinigay nitong si Spock Sari. Yun ang pagkakaintindi natin. Correct nyo ho ako kung mali ako at basahin nyo ho yung mga tamang comment dyan sa baba. Sa iba pang mga akusado dyan, hinahanap na rin natin. And we are also notifying the Interpol or requesting for the assistance of the Interpol for the arrest of Mr. Roque, who is currently abroad. Okay, sir, kamusta ang coordination natin with Interpol? With regards to... We are a member country. We are a very active member country of the Interpol. And we are rendering them cooperation. So, we do believe na ganun din ang ibibigay sa atin ng Interpol na assistance sa atin ng mga pangailangan. Anong commitment nila, sir? Anong sabi? Wala pa naman silang commitment na ibibigay. Yun ang problema. Wala pang commitment ng Interpol. Bida-bida kayo na sooner or later lalabas na ang red notice nitong si Harry Roque. Ngayon ho pala kahit lumabas yung red notice na yan, wala naman ho palang kwenta yan. Yung red notice na yan, hindi pa rin ho mapapauwi. Yang si Harry Roque, dahil lang kanyang pasaporte, nasa anong tawag dito? Nasa Netherlands government. Netherlands authority. Dahil naka-apply nga naman ho siya ng tawag dito? Ng asylum. Ngayon, hindi ka magte-take effect lamang ang red notice pag magkukross ka ng border. Ngayon, kung wala kang passport, paano ka magkukross ng border? Sige nga, o paano ka mahuhuli kung wala kang pasaporte? Di ko malaman. Ano ho yan? Optics, publicity stunt ho lahat ng ginagawa nila na yan. Para ika nga kung lumabas yung red notice. Kasi pagka red notice, naku, red notice na yan. Yari ka dyan, Roque, red notice ka na. Di ba? Ganun ho yan. Pero wag ho kayong mag-alala mga kababayan. May kalalagyan lahat ng mga ogag na yan sa mga susunod na panahon. Okay, so ano pala tayo sa pag-document ng lahat ng ito. At nag-request pa lang tayo ng assistance for a red notice to be issued against Mr. Roque. Okay. Ayun na nga mga kababayan, yun ang pinaka-latest na update kaugnay dyan sa panggigipit ng administrasyon na to dito kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Pero maging sila, alam ho nila yan na hindi nila mapapauwi dito si Spock Sari. Yung si Tatay Digong, ipa-ICC nyo na rin yan si Spock Sari. Nasa Netherlands tong isa, gustong pauwiin sa Pilipinas para litisin. Yung naman nasa Pilipinas, ayaw litisin sa Pilipinas, gustong ipalitis sa ICC. Tingnan nyo naman ho kasi sira ulo tong mga na to. Itong mga official na to. Di ba? Ganun ho sila, ganun ho yung saltek nila, di ba? Yung nasa Pilipinas, ipapadala sa ICC para litisin. Yung mga nasa Netherlands, nasa ICC, yarin lamang nasa ICC na, diretso nyo na sa ICC ang kaso na ni Spock Sari, di ba? Ang dami nyo pancheche Boreche. Yung nasa ICC, gusto ko nilang pauwiin sa Pilipinas para dito litisin. Di ba naman, di ba? Parang naknanto ko, ibang klase ko talaga, ibang level itong mga personalidad na to, ika nga. Dito tayo kay Mayor Benjamin Magalong. That time, yeah. Kasi I know every time may lockdown, lalo na pag hard, yung ECQ, yung business sector naman yung pumapalag because it does really affect business so much. So yung mga ganong balancing. Totoo yan, Attorney Karen. Kaya nga ang ginawa ko noon I called for a meeting. Kita ko kaagad yung kwan nila yung talaga yung animosity. Dalawang grupo. Pero when I started informing them about this is the current situation, and then they started looking at it from a different perspective. And then suddenly, everybody was smiling at each other. Meron na nga manifesto yung yung health workers na mag-walk out sila Tapos makita mo talaga. Hindi natuloy. Tinitingnan ko nga yung dynamics nila when they entered the conference hall. Talagang itong business sector, dito sila lahat. Tapos they were looking at each other, walang nag-smile What was it like working with former President Duterte, who was the president at that time? Very decisive. Decisive. Very decisive. At he will allow you to,
to decide on your own. Basta as long as, pag may confidence siya sa'yo, papabayaan ka niya. At marami rin ako mga decision na akala ko magagalit siya sa akin. Like, for example, opening as mayor, no? I opened too early. I was even cautioned by members of the NTF that I am opening too early. Pero nung kinasinabihan si Presidente, sabi ni Presidente, tulungan nyo na lang siya. Sabi ko nga sa mga ibang mga nakadapa na kami. Nakadapa na kami. Please allow us kasi maganda naman yung aming sistema dito. So do you think importante talaga ang decisive leadership? Yes, kailangan. At kailangan din talaga tiwala. Kailangan magtiwala kayo sa isa't isa. Trust. Well, since nakatrabaho niyo po si former President Duterte, there was a recent Pulse Asia survey that just came out yesterday. The data was taken in the latter part of May, leading up to the elections, and it showed that former President Duterte still enjoys the highest trust rating compared to even Vice President Sara Duterte, and then much greater compared to our current President, Bongbong Marcos. What do you think accounts for that? Yung nananatiling malaking tiwala ng mga Pilipino kay former President Duterte, considering na matagal na po siyang wala rin sa pwesto? Yeah, good question, Attorney Karen. Yes. Alam mo, during my first term, nung panahon na ni President Duterte, when I ran, ang lagi ko iniisip noon is, bakit kaya mataas ang rating ni President Duterte? Ang iniisip ko, yung mga nasa survey ng mga tao, takot lang. Takot lang. And then when I started campaigning and doing the house-to-house, tinatanong ko yung mga tao, sinong gusto nilang presidente? Ang taas ng rating ni Presidente, ni PRRD. Ang first na reason is yung feeling of safety. Pati yung mga madre. Nakita mo naman kung papaano kuminsan na dinidisrespect na ni PRRD si Pope. Pati nga yung Panginoon natin. Dinidisrespect na niya. Pero may nakakusap ako mga madre. Sabi ng mga Duterte kami. And tinatanong ko sa bakit? Yung feeling of safety na kahit anong oras uuwi ka, safe na safe ka. Unlike in the past na dadaan sila sa eskinita, takot na takot sila dahil marami nakahubad, may mga drug addicts. And during that time, involved na rin yung mga ibang PNP personnel. Meron na rin tayo. Ano ho ito mayor ho ng napakalaking syudad, sabihin natin isa sa mga talagang pasyalan. Ngayon, pagka yung mga lugar na yan, na-feel nila na safe sila. Kasi dyan yung mga lugar na yan, dyan talaga, yan ang pinamumugaran ng mga kawatan. Kung saan maraming turista, maraming taong pumapasyal, doon ho sila tumatambay kasi marami silang makukuha. Marami ho silang mai-snatch, marami ho silang mahu-hold up. Ganyan ho yan mga kababayan. Kaya pansinin nyo, sa probinsya, sa probinsya nyo, walang gaanong mga kawatan, di ba? Pero pag nagpunta kayo ng Maynila, kahit gumagana pa yung truck na yan, ang jeep na yan, talagang papasukin ng mga kawatan yan. Ngayon mga kababayan, pagka ang isang mayor na ng isang napakalaking syudad, o na napaka-unlad na syudad, ang nagsabi na nung panahon ni Digong, kahit na kung ano-ano pang pinagsasabi niya, yung tiwala ng sambayan ng Pilipino, nasa kanya pa rin. May iba ho ibig sabihin yan mga kababayan. Kaya kung ako dito kay Marcos Jr., wala namang problemang manggaya. Daming gaya-gaya dyan. Di ba? Walang problemang manggaya. Gaya lang ng gaya. Di ba? Gayahin mo si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Walang problemang manggaya. Kaya kahit anong aspeto ng buhay, gaya lang ng gaya, di ba? Mabenta ang manok. Magbenta ka ng manok. Mabenta ang siomay. Magbenta ka ng siomay. Walang magbabawal sa'yo. Kasi kung yun naman ikakaunlad mo, walang problema doon. Mahal ng sambayan ng Pilipino, ang ginawa ni Tatay Digong, gayahin mo. Gayahin mo lahat, pati pagsasalita yan, pagbumurahin mo lahat. Walang problema doon. Ang gusto ko namin resulta. Di ko namin kailangan papogi-pogi, pa-English-English. Di namin kailangan yun. Kailangan namin maging shape, lumakad sa kalsada. Ang kailangan namin, yung mabawasan, hindi na matanggal ang illegal na droga. Kasi kahit saan ka magpuntang bansa, meron at merong gagamit ng illegal na droga. Meron at meron. Gagawa at gagawa ng paraan ng mga drogista na yan para mapil nila yung high na gusto nilang makamtan. Di ba? Sa kahit anong kaparaanan. Kung hindi lang ako, magpapakalasing yung mga gagawa at gagawa ng paraan yung mga yan. Di ba? Kaya meron talagang hindi mawawala yan. Yung mabawasan lamang o magtatakot lamang itong mga kawatan na to, yung mga kriminal na to, na yung pagka nagkataon
magugurgur sila kung sakaling matsambahan sila ng mga kapulisan. Yun lamang ang kailangan namin dito. Hindi namin kailangan pa English. Talk pa English ka ng English. Tagalog at di ka namin maintindihan. Yung mga narcopolitics at mga malalaking mga well-known businessmen na involved na rin sa drugs. Kaya nakakatakot ang situation nun eh. Kaya more of the safety issue sa tingin ko. Yes. But as a mayor, nakikita niyo po ba yung difference? Because right now, marami nagsasabi na nag-deteriorate na yung peace and order sa Pilipinas. Marami pong mga incidents of kidnapping in the past months that was reported, but also incidents of robbery na hindi parang ngayon lang ulit dumadami. So, I personally don't know if this is backed up by data na apart from yung anecdotal. But in your opinion, what do you think should be done? Because kayo dati marami rin kayo nasusolve na kidnapping, and you were the head of the CIDG as well. Paano yung nagagawa yung solving crimes very quickly, solving cases quickly, and then yung having this peace and order? And you've seen nung time nga ni former President Duterte na yung feeling of peace and order, the trust was there na mas safe tayo. Bakit wala na ngayon at ano yung difference po ba? Ito yung feedback sa akin ng some members of the community. Dati-rati raw pag tumawag sila sa police, let us say meron sila na-detect na ongoing na mga parang drug transactions, o feeling nila na merong mga presence ng mga drug addicts sa lugar nila. Pag tumawag sila noon, ang bilis ng reaction. Ngayon daw, it takes time for the police to react. Yun ang complaint nila eh. Tapos nakikita na nila, ako naman, as Regional Peace and Order Council member, I asked yung ating mga law enforcers, tumaas ba ngayon ang incidents ng drug cases natin? O kaya pati yung mga civilians members namin ng mga civil society, anong feeling ninyo? Sabi nila, tumaas. Nako. Tumaas talaga. So, ibig sabihin is backed by data. At the same time, observation. At kung titingnan mo rin yung recent na survey ng Pulse Asia, talagang isa sa mga disapproval kay Presidente, number 1 is yung inflation. Pangalawa is corruption, di ba? Pangalawa is corruption. And number 3 is yung fighting criminality. Yun yung mga concerns nila ngayon. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Yun ho talaga, natumbok talaga. Number 1, corruption. Number 1 ho yung corruption. Kaya ho lumalaganap ang droga, lumalaganap ang kriminalidad dahil ho yan sa korupsyon. Tandaan nyo ho yan mga kababayan. Dahil ho yan sa mga kurakot na government official. Yan ho ang totoo dyan. Yung mga kidnap o ransom, yung mga Chino, binigay na yung ransom, ginugurgur pa. Corruption. Sa maniwala ho kayo sa hindi. Merong involved na official dyan. Di lang ho natin kilala, pero sigurado merong involved dyan. Sa PNP, naku naman, kayo naman dyan. Di ko sinisiraan ng institusyon. Ano ho yan, respeto natin yan. Pero sa bantot ng pamunuan ngayon, hindi nyo naman ho maaalis sa ating mga kababayan na mag-isip ng ganyan. Na talagang merong kinalaman. Siguro yung mga ilang opisyal dyan na $100 milyong dolyar o $50 million. Let's say, ganong kalaking halaga. Tapos gugurgurin pa. Para kung nakita niya yung mukha ng mga dumukot sa kanya o trumabaho sa kanya o baka isingaw pa niya, na-recover ba yung ransom? Hindi ko ma-recover yun. Pinaghati-hatian na ho nila yun. Yun nga akong sinasabi, korupsyon. Number 1 ho yan. Pagka nabawasan ang korupsyon, mababawasan ho lahat na yun. Mababawasan ng inflation, mababawasan ng presyo ng mga pangunahing bilihin, mababawasan ng kriminalidad. Korupsyon ho. Yan ho talagang pinaka-problema ng bansa na to. Mga corrupt na government official. Di ba? At meron ho tayong kilalang isang politiko na kung saan talagang sinubukan niyang tapusin o bawasan man lamang. Corruption, di mo rin matatanggal yan ng totally, di ba? Di mo masisiro out ang corruption. Mahirap ho yung gawin. Imposible. Kahit sa bansa, meron talaga na korupsyon. Sa isang bansang Korea, di ba? Isang napakaunlad na bansa. Pero nakita nyo naman ho mga kababayan. Iyon na nga Iyon ang wala sa mga Pilipino.
Mga Pilipino nagdudumilat ng katotohanan, nagdudumilat ng mga ebidensya, napakakurakot ng mga government official, linulunok lang ng mga Pilipino. Pero yung mga Koreano hindi. Pagka ikaw kurakot, talagang lalabas siya sa kalsada. Mai-impeach ka, Brad. Diba? Nakita nyo yung ginawa nila dun sa nila, presidente nila. Tapos ang usapan, lumabas sila sa kalsada. Sa atin, kung ano-anong pinangtatapal sa mga issue, bibigyan ng ayuda, ipapakulong sa ganito, puro chismis, kaya hindi tayo alam nyo mga kababayan, malayo pa ho ang Pilipinas doon sa papunta doon sa pag-asenso. Habang ang mentalidad ng bawat isang Pilipino puro na lang teleserye mentality, hindi ho tayo asenso. Teleserye mentality, yung maya't maya dapat merong naaapi, merong gaganti, merong ganito, merong ganyan. Sa politika, nako, wala hong ganyan. Sa mga karatig bansa ho natin, ano ho sila, talagang mind your own business. Wala ho silang pakialam. Basta sa kanila, ang iniisip nila kung paano nila mapabubuti ang buhay nila. Wala silang pakialam sa kapitbahay nila. Wala silang pakialam sa mga nakasakay nila sa tren o kung saan man. Wala ho sila. Mind your own business. Yun nung kaibahan ng mga Pilipino. Hindi, Pilipino mahilig sa drama. Habang ganyan ang mentalidad natin, hindi uunlad ang bansang Pilipinas. Kaya sa bagay, yan yung kultura na talagang itinatak sa kaisipan at kamalayan ng mga Pilipino. Ganyan pinrogram ang mga Pilipino, di ba? Sa lahat ng telenovela, yung mga mahirap, yayaman, gagante, underdog, wala. Sa ibang bansa, walang ganyan. Basta kung sino ang makaalam nilang makakatulong sa kanila, hindi ho sila nadadaan sa kung ano mang pambubola. Di sila mahilig sa kung ano mga teleserya kagaya ng nangyayari sa ating politika. Nagsama nung eleksyon, ngayon biglang mag-aaway, ngayon biglang napakataas sa survey, ipapakulong si ganito, hinahanap si ganito. Wala ho, hindi ho tayo di susulong ang bansang Pilipinas. Pero ang sinisigurado ho natin dito, kung meron man tayong nakakakita na makakaputol dito sa cycle na to, na nararanasan natin kada taon, kada eleksyon, walang iba yan kundi si Vice President Sara Duterte. Siya lang ho. Kung naghahanap po kayo, ika nga ni Tatay Digong, maldita yan. Ika di kayo uuruan yan. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban na kagaya ni VP. Kung meron man makakaputol dito sa cycle na to, si VP Sara ho yan. At sana pag upo niya, kagad, rebgob kagad, pasyara na yung mga dapat isara, di ba? Gurgurin na yung mga dapat gurgurin. We have a new incoming PNP chief, although hindi pa dinidisclose publicly yung identity. Yeah. Given the current peace and order situation in the Philippines that, there's a perception of the Philippines being less safe. And we are in the travel advisory of other countries as well, like the US, Canada. What would be, do you think, important characteristics for the incoming PNP chief to have? And what would be your advice for the new PNP chief? Well, maganda kung meron tayong chief PNP na mananagot lang siya sa isang tao, kay presidente lang. At wag na siya makikinig sa ibang mga politiko. Yari ka dyan, Marbil, nakikinig ka ba kay... Ako, diretsuhin ko na, Mayor. Diretsuhin ko na, nakikinig ka ba kay Tambaluslos? Baka nakikinig ka rin kay Tambaluslos. O baka nakikinig ka naman kay Lisa Araneta Marcos. O baka nakikinig ka naman dito kay Boying Remulla. Diba? O kung nakikinig ka sa mga individual na yan, para doon sa susunod na chief PNP, huwag ko kayong makinig dyan sa mga tao na yan dahil mapapahama. Mahirap kasi kung ikaw chief PNP ka, tas ang dami mong amo. Dapat ang amo mo lang yung presidente. And of course, dalawa lang. Lagi namin pinag-uusapan yan. At ito yung isa rin sa mga traits na lagi namin binabanggit ni Senator Lacson yan. One is competence, and of course, character. Competence and character, very important po talaga. Yes. Pagka nababanggit yung pangalan nitong Lacson, competence, tapos character. Anak ng toko ang competence yan. Pagka hindi niya inayos yung liquidation by certification o competence. Character. Walang character yan si Lacson. How were you able to impose to the people of Baguio discipline and order? What reforms made this possible? But before you answer that question, we'll have to take a short break. Discipline and order for the people in Baguio, and what reforms made this possible?
Alam mo kasi, unang-una, you have to lead by example. Kaya there's no substitute to leadership by example. Dapat sa akin, lahat ng, kung good governance ang pinaumpis ang prinsipyo ko, dapat good governance should always start with me. Kaya yung ngayon, meron kaming t-shirt, good governance starts with me. Second is, sometimes you would rather be feared rather than respected, especially in the enforcement of the law. Correct. Kaya there was even a time na talagang ang basura, talagang pipick-upin ko yan, tatapong ko uli yan sa loob ng establishment. Pagka makalat po pag sa nakita ko, labas. sa Session Road, dati-rati, ang dami-daming basura dyan. Wala sa oras, lalagay lang nila, pipick-upin ko yan, tatapong ko sa loob yan. Yung night market, isipin mo, mag-open ng 9 o'clock, 10 o'clock, ang dumi-dumi na kagad. Talagang sarado kayo, nasabihin ko sarado kayo. Tapos pag naulit-ulit, makikiusap, i-open uli namin. Pag hindi ko na naman nagustuhan, sarado kayo. Ganun lang ang decisions noon. Until, alam mo, unti-unti, pinatanggal ko na yung mga police, tinanggal ko na yung POSD. Sila na, they're already managing their own people. So kaya talaga ng mga Pinoy maging Kaya. disciplined. Yes. Yeah, because I visited Baguio recently. Maganda, malinis siya. Fairness. At so yun pala, hindi yan nakasalalay sa mga naglilinis. Talagang yung mga tao, the locals themselves. Yes, kailangan. Merong disiplina. Kailangan talaga, community should be involved. Kaya lang, ang hirap turuan ko minsan ng komunidad. Ano? May mga maraming challenges, tatakutin ka pa. At the end of the day, it's all about political will din. No? At tulad dyan, yung widening ng road, kailangan iwa-widen. Hindi ka na namin iboboto, Mayor. Magalong, sabihin sa iyo. Pero sabi mo, you have to explain it to them. Bakit? And then hindi ka namin iboboto. But you have to do what is right. So, tinuloy namin. Pero ngayon, pag ganun-ganun pa sila. Sabi ko, dati-dati, pag nakikita niyo ako, pag ganun-ganun. So you're not afraid of being unpopular and unlike pagka meron kang kailangan gawin for the city? Parang si dating Pangulo. Trait siya ni dating Tatay Digong Diba? Yung mga karakter na yan, nakita natin kay Tatay Digong Diba? Yung wala kayo, ayaw nyo sa decision ko. Hindi, ito yung tama Ito yung, dito nyo ako binoto. Ito karakter ko. Alam nyo na gagawin ko to. Ba't binoto nyo ba ako? Diba? Ngayon, binoto nyo ako dahil dito sa mga gagawin ko na to. Kung gagawin ko to, huwag kayong kumontra-kontra. Well, as long as it is based on data, something sustainable, and at the same time, most of the time, it's right, but it's mostly unpopular. Well, one of the unpopular initiatives was the public market. Nung gagawin siyang, I think, privatize, Yes. magiging commercial daw. Naalala ko in one of my visits, meron pang noise barrage to Yes. complain or to protest against that. Ano na pong nangyari doon? Alam mo, unang-una, kasinungalingan yung privatization because it has to go through a PPP process. At yun doon sa terms of negotiation, talaga yung market will be exclusively operated and managed by the city. All revenues will go to the city. Kaya kasinungalingan yun yung sinabi nilang privatization. And we're open. Sabi ko nga, So we're very hindi naman transparent. pala sa, I think that time may mga chismis pa na sa SM mapupunta at sila yung magiging owner na ng market. Hindi pala totoo yun. It's a PPP. So, ang SM ang nakakuha ng original proponent status. Pero panalo na ba siya? Hindi pa because it has to go through a PPP. Magkakaroon pa ng Swiss Challenge. Yes, oo. So, it's a hindi. long Pero process. definitely yung privatization talagang kasinungalingan niya. Alam mo kung sino nagkakalat nun? Marami kasi dyan, mga businessmen dyan at mga politiko, kumuha ng maraming stalls. Yung mga stalls na yan, binabayaran nila ng 400, 600 or 800 pesos every month sa city. Pero pinaparenta nila yun ng 10,000, Ay, ang laki ng 12,000, kita. 8,000. Okay. Ilan yung stalls na yan. Tapos meron pa dyan, ilang stalls ang kinuha nila. May 10, may 20. Alam mo ba, may isang businessman pa dyan na kinuha niya mga 60 plus stalls. And for almost 20 years, yan ang ginagawa lang niya. At sinusuportahan lang niya yung mga politiko dyan. Meron pa dyan na may nagre-renta sa amin ng 8,000, pinaparenta ng 130,000. Grabe, ang laki ng kita At nila. least we're tolerated. Yeah. Kaya talagang yan ang mga dinidisiplina ko dyan. And kawawa rin kasi yung mga small businesses. Ang laki-laki pala ng rent na binabayaran nila. Pero hindi Yes. naman napupunta sa local government. So hindi rin yung community ang nakikinabang. What can
Filipinos, especially tourists, we love the public market. What can we expect pag matuloy po itong PPP? Well, pag matutuloy ang market modernization is now with the City Development Council. So after the City Development Council, pupunta pa yun uli sa City Council and there will again be series of public consultation. Alam mo ba ang requirement lang sa PPP? 2 to 3 consultations lang eh. Pero alam mo sa amin ngayon, umabot na kami na siguro mga 16 public consultation. Hindi pa matatapos yan. Pagdating sa City Council, magkakaroon pa uli yan ng ilang public consultation. And then pag na-approve ba yan, magkakaroon pa ng Swiss challenge yan. Ba no, ng proseso? pag But do you think natapos- it's necessary na? Yes, pero pag ganun kahaba? natapos yan, alam mo, Attorney Karen, one thing that we can be proud of, it will be one of the most beautiful markets, not only in the Philippines, but in Asia. Ibig sabihin, mas malinis na siya, pero yung, ganun pa rin yung variety ng tinda, pero new and improved na. Yes. Well, we're excited to see Talagang that. napakaganda talaga and it is, it is culturally inspired na design. Very nice. At saka magkakaroon na ng mga toilets na malinis. Ay talagang standard, nakita mo naman yung standard ng yung mga magagandang kwan sa mga first world countries, similar. Kasi pinattern nila sa market sa Netherlands, sa Barcelona, Spain, at sa Singapore. Yun ang tatlong kwan